morning, church! Good morning! Ngayon pong oras po na to, bago po tayo magsimula sa atin pong pagsamba sa Panginoon, harapin naman po natin yung ating mga katabi at umikot po tayo sa loob po ng church na to kasi malamig. Tama po ba? Malamig. Galaw-galaw po tayo para mag-init yung mga katawan natin, para po tayo ay makasamba sa Panginoon. Amen? Sige po, ikot po tayo. Pwede po tayong pumunta sa likod. Yung mga nasa harap, pwede pumunta sa likod. Yung mga nasa likod, pwede pumunta sa harap. Kaliwa, kanan. Ikot po tayo. Good morning po. Pati po yung mga nasa online at magsistream po later. Welcome po sa ating church. Amen. Good morning. Ayan. Huwag po nating kalimutan ang pagngiti dahil maganda ang umaga na ito. Yes. Lamig, di ba? Ang lamig. Ayan. Amen. Nakaikot na po ba? Ayan, muli, good morning po sa ating lahat. Ngayong pong araw na to, hindi aksidente na nandito tayo. Amen po ba? Amen. Kasi ang Panginoon, pag meron siyang gustong gawin sa buhay mo, gagawin niya yon sa ayaw at gusto mo. Kaya ngayong pong araw na to, umasa po tayo na ang Panginoon ay may gagawin sa buhay natin. He has done great things. Madami nang ginawa ang Panginoon. And today, we will celebrate His goodness. We will celebrate His greatness sa ating mga buhay. Muli palakpakan natin ang Panginoon at itaas natin ang Kanyang pangalan, for He is worthy. Siya ay karapat-dapat sa ating pagsamba. Hallelujah, Lord, we praise You and we exalt You in this place, God. Panginoon, Ikaw lamang po yung maparangalan at maitaas, Panginoon. Hallelujah, we praise You, Lord. Thank You, Jesus. And break every chain, oh God. You have done great things. We dance in Your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, Your name lifted high, oh God. You have done great things. Yeah. Faithful
and break every chain, oh Yes, God. Jesus. You have done great. Oh, you are great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, I sing your name lifted high, oh God. You have done great. Oh hero of heaven, you conquer the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, I sing your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. We praise you. Praise you, O Lord. Ngayong pong oras na to, excited po kami na i-introduce po sa inyo yung susunod po nating song. Bago po sa atin pong lahat ito. At ang kanta po na to ay Anchor of Our Lives. Ang sinasabi po dito na kahit anong sitwasyon sa buhay natin, kahit hindi natin dun, kahit di tayo sure, marami tayong mga uncertainty, maraming challenges, nananatili pa rin ang Panginoon na tapat. Amen po. Kaya kailangan po na ang Diyos ay hayaan natin na siya yung maging anchor ng buhay natin. Amen po. Wala pong problema kung di po natin masundan. Let this song resonate po sa ating mga puso at talagang maging declaration ng buhay natin na Panginoon, ikaw lang talaga. Amen? Amen. Hallelujah. Life eternal, timeless truth, you are unrivaled. Jesus, forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Oh, Jesus, the anchor of our lives. Oh, no longer swept away, no longer tossed by changing tides, against the surging waves, enduring through the stormy skies. Prevailing truth will never bend, unfailing, true all time will stand, true until the end. Only way to life eternal, timeless truth, you are unrivaled. Jesus, forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Oh, Jesus.
will never bend. Unfailing, through all time will stand. Prevailing, truth will never bend. Unfailing, through all time will stand. True until the end. Only way to life eternal. Timeless, true, you are unrivaled. Jesus, forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Only way to life eternal. Timeless, truth, you are unrivaled. Jesus, forever magnified. Blessed hope, secure, unshaken, grounded in your word, unchanging. Jesus, you are exalted high. Oh, Jesus, the anchor of our lives. Jesus, hindi Panginoon, patuloy kami na nandito para sabihin sa inyo, Panginoon, that you are the anchor of our lives, O God. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. At patuloy na yung mga buhay namin, Panginoon, will be our offering of worship. We will build our lives sa inyo, Panginoon, kasi wala naman din po kaming magagawa kung hiwalay kami sa inyo, Panginoon. We worship you, we exalt you, God. Ikaw lamang po yung karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Sa kabila po, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan, ng aming mga setbacks, Panginoon, Ikaw ay nananatiling tapat. You are our constant, Lord. At patuloy lang kami nakakapit sa inyo, Panginoon. At pag napagod kami, Lord, alam namin, Lord, na Ikaw, hindi mo kami bibitawan, Panginoon. You are so gracious. You are our grace, O God. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Jesus, we exalt you. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid a cost. Counting your status is nothing. The King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. You are my life and my treasure, the one that I can't live without.
is all I need. Take everything. Isa pa. If more of you It's less of me. Take everything. Yes, all of you is all I need. take everything.
give up for your glory, Panginoon. Not by might, not by power, but by your Spirit alone, Panginoon. Muli, Panginoon, patuloy lang na sa iyo ang kapurihan at pasasalamat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya lang ang ating tapat na Diyos. Hallelujah. Salamat sa inyo, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Yung malakas na palakpak, yung palakpak ng naranasan ang biyaya ng Panginoon. Yung palakpak ng mga anak ng Diyos na naniniwala at patuloy na kinikilala na karapat-dapat dakilain, luwalhatiin ang nag-iisa natin Panginoon. Amen. Hallelujah. We praise the Lord. Sige po, maaari na po tayong maupo. At sa susunod pong bahagi ng ating gawain ngayong umagang ito, no, tayo po ay dadako sa pagpuputol-putol ng tinapay. No? Yung iba pong tawag natin dito ay breaking of bread, katulad po na nakikita nyo sa inyong screen. Nung panahon po namin, nung 90s, 80s, early 2000, Lord's Supper, no, banal na hapunan. No? Let me just briefly explain to yung mga kapatid at doon po sa mga madalas na namin nakakasama, nung madalas na po namin itong may pailawanag sa inyo, kung bakit po natin ito ay sinasagawa. At ito po ay dahil lamang sa dalawang katotohanan, no? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 11, dalawang katotohanan, no? Kung bakit po natin ito ginagawa. Ito po ay sa pagkilala natin, no, sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi po natin natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, ano po ito? No? Ito po yung kanyang pagparito sa mundong ito upang ibigay ang kanyang buhay, no? Siya po yung namatay sa krus, no? Ano po yung kasunod? Siya po yung muling nabuhay. Naniniwala po ba tayo doon? No, hindi po natapos sa pagkamatay lamang niya, kundi siya yung muling nabuhay. At ano po yung pangalawang katotohanan? Sabi po doon sa 1 Corinthians, mamaya babasahin ko po yung mga talata, no? Na sa pagsasagawa po natin ito, bukod sa pagkilala natin doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, ito rin po yung pagpapakita natin o ipagdideclare natin ng ating pananampalataya na siya'y muling magbabalik. Amen. No? Yun, may 5 kumbinsido. No? Siya po yung muling magbabalik. Yan po ang sinasabi ng talatang ito, no? And that is the main reason why we are doing this, ano? Ito po inutos niya na sa tuwing tayo magtitipon-tipon ay alalahanin natin yung kanyang dakilang ginawa, no? So let me read, no? Buksan po ninyo ang inyong mga Bible, kung kayo po may daladalang mga Bible. Kung ang gamit nyo po yung Bible app, pwede na rin po yan, no? Kasi we are in the series of encouraging one another na tayo po ay mag-pray, tayo po ay magbasa ng Bible, no? Kaya unti-unti, ang expectation natin, ano, sanay na sanay tayo magdala ng Bible, sanay na sanay tayo mag-open ng ating mga Biblia, no? So sisimulan na po natin yan. 1 Corinthians chapter 11, no? Sa Tagalog po, unang mga taga-Korinto, kung Tagalog po ang inyong Bible at gusto nyo pong hanapin, mga taga-Korinto chapter 11 verse 23. Sabi po sa verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo ng ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkalulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. At kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siyasatin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ng saro ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. So malinaw po yung explanation sa atin ng salita ng Diyos. And even the warning, may warning
No? Kahit po doon sa yung huling bahagi, it is a warning. No, na kapag tayo po ay hindi naniniwala doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo daw po ay kumakain at umiinom ng hatol sa ating mga sarili. No? Kaya po sa umagang ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ihanda natin ang ating mga sarili. Siyasatin natin ang mga sarili. Tayo po ba'y talagang naniniwala, no? Sa ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So sa umaga pong ito, as we pray for this element, I invite everyone to close your eyes and also start praying, no? Sa pag-alaala po natin sa umagang ito, sa dakilang pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, siyasatin natin ang ating mga sarili at ihanda ating mga sarili sa pagtanggap ng mga bagay na ito. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon sa umagang ito, patuloy naming niluluwalhati ang iyong dakila at banal na pangalan. Patuloy naming kinikilala ang iyong dakilang pag-ibig na iyong binuhos sa aming lahat, Panginoon. Patuloy po naming kinikilala ang iyong dakilang sakripisyo, ang natapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo, na ikaw po ay pumarito sa mundong ito upang tubusin at linisin kami sa aming mga kasalanan, O Diyos. Naniniwala kami na tanging ikaw lamang, Jesucristo, ang tunay na daan upang kami ay makarating sa piling ng iyong Ama sa langit. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nawa makita mo ang aming mga buhay, ang aming mga puso na karapat dapat tumanggap ng mga bagay na ito, nitong ostia at ng saro na sumisimbolo sa iyong katawan at banal na dugo. Ama, wala po kaming magagawa sa aming sarili. Wala kaming pwedeng gawin upang linisin ang aming mga kasalanan. Wala kaming pwedeng gawin upang iligtas ang aming mga sarili, kundi ang paniwalaan, tanggapin at kilalanin ang katotohanan ng inyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito lamang ang daan upang kami ay makasigurado at magkaroon ng katiyakan sa kaharian ng iyong Ama sa langit. Ama, sa umagang ito, muli naming inihahayag ang aming pananampalataya kay Jesucristo at sa kanyang muling pagbabalik. Kaya sa pagtanggap namin ito, O Diyos, nawa makapagbigay kami ng buong kaluwalhatian at kapurihan sa iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Pwede na po nating i-take. Amen. Hallelujah. So patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng Diyos sa ating lahat para sa umagang ito. Papuri po sa ating Diyos. Good morning po mga kapatid. Kamusta po ang ating linggo? Mabuti. Dahil mabuti po ang ating Diyos. Amen? Sino po sa atin ang nagkasakit? Halos marami po sa atin ang nagkasakit. Aking anak nga po ay simula Monday ay nagtatay suka hanggang Friday. Tapos after niya naman ay ako. So kahapon nga parang nagbabalak-balak na ako magsabi na papalit muna. Pero salamat sa Diyos at ako po ay kanyang pinagaling. Amen? Patuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa, ano po yung pinag-aaral natin? Connect, abide, and bear fruit. So marami na po ba tayong natututunan?
Naya-apply po ba natin? So, yun po yung mahalaga, no? Yung mga natututunan po natin, yung mga nare-receive po natin sa Panginoon ay importante po na nai-apply po natin siya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Amen? So, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, sa umaga na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa faithfulness nyo, sa love nyo po sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay dinala nyo sa lugar na ito. Lord, we believe that this day is not an accident po, Panginoon, na kami po ay nilagay nyo dito upang may matutunan kami, Panginoon. Lord, dalangin po namin na i-open nyo po yung aming puso. I-open nyo po ang aming spirit, Panginoon. Holy Spirit, mangusap po kayo sa aming mga buhay. Lord, kung ano man yung mga matututunan po namin ngayong oras na ito, ay may-apply po namin ito bilang mga anak mo, Panginoon. Lord, alisin niyo po sa amin yung pride, alisin niyo po sa amin yung matigas na puso, alisin niyo po sa amin yung mga bagay na nakakahadlang para po kami ay makalakad sa inyong layunin. Lord, we entrust to you everything. We love you, God, in Jesus' name. Amen. So yung topic po natin ngayon is about connection. So kamusta po ba ang ating connection sa Panginoon? Still connected po ba? Di ba? Alam natin kung gaano kahalaga ang connection, especially dun sa mga nagtatrabaho online. No? Yung mga nag-work from home. Sino po ba dito mga nag-work from home? Kapag walang connection, ano nangyayari? Di ba? Hindi tayo nakapagtrabaho. Walang communication. Alam naman natin yung communication is very important. Tama po ba? No, kapag walang connection, walang communication. At kapag walang communication, doon nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon ng misunderstanding, hindi nagkakaunawaan. Kapag walang communication ay hindi malinaw yung instruction. Tama? Naalala niyo po yung sa SUP 44? Di ba? Parang sabi, miscommunication yon hanggang sa napahamak. So marami pang iba and marami tayong experience na dahil sa miscommunication, dahil wala tayong connection, ay napapahamak tayo. Amen? Or ako lang yung naka-experience ng ganun? Lahat po tayo, no? Na-experience natin kapag malabo yung connection, walang communication, hindi malinaw yung instruction, ay napapasama po tayo. Kaya po, napakahalaga ng connection. Especially yung connection natin sa Panginoon. So, kaya po, tinatanong ko sa bawat isa, kamusta po yung connection natin sa Panginoon? Kamusta po yung pag-aabide natin sa Kanyang salita? Ano po, mga kapatid? So, bilang mga Kristiyano, ay napakahalaga po ng connection natin sa ating Panginoon. Importante po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay lagi tayong connected. So ngayon po, maiksi lang po yung pag-aaralan natin ngayon. 2 punto po. Ano po ang ibig sabihin kapag tayo po ay disconnected at connected sa Panginoon? Ano po ang nangyayari? So what happened when we are not connected to God? May idea po ba kayo kapag tayo po ay hindi connected? Ang sabi po sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sinabi po ng ating Panginoong Yesus, wala daw po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Kanya. So ano po ba ibig sabihin ni Jesus nung sinabi niya po ito? Na wala daw po tayong magagawa kapag tayo po ay hiwalay sa Kanya. So, una po, kapag tayo po ay connected sa ating Panginoon, you are a living branch. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mukha po bang buhay? Di ba? Pag sinabi, kamusta ka? Okay naman. Eto. Di ba? O kapatid, kamusta ka? Okay lang. Wala man lang ma-share sa goodness ng Panginoon, no? Uy, alam mo kapatid, kahit na nagkasakit ako, mabuti pa rin ang Panginoon. Na nandito ako, na naka-join ako ng cell group, di ba? Minsan pag tinanong, kamusta ka kapatid?
okay lang. Sakto lang. Tama ba? So, bilang buhay na branch, ay pag tinanong tayo, kamusta ka kapatid? Talagang alive, alert, enthusiastic. Di ba? Dapat tayo bilang mga Kristiyano, kapag tayo daw po ay connected sa Panginoon, tayo po ay buhay. Sino po dito buhay? Amen. Yan. And kapag daw po tayo ay hiwalay or disconnected, you are a stick. So wala po tayo mga dahon. So nakakita na po ba kayo ng sanga na walang dahon? Di ba? Walang kabuhay-buhay. Kapag naghumangin, parang wala lang. So yan po yung ibig sabihin na kapag tayo po ay connected, tayo po ay buhay. At nakikita po ito sa atin. Amen? So pag tinanong tayo, kamusta kapatid? Kailangan alive tayo. Total, yun din naman yung sa atin, alive. Pakita na natin na we are alive. Amen? No? And if we are connected, results come from His strength. No, yung resulta po ay nanggagaling po sa ating Panginoon kapag tayo po ay connected. Sabi nga po natin, we can do all things through Christ who strengthen us. So hindi po dahil sa kalakasan natin, yung mga resulta ng mga ginagawa natin, yung mga achievements natin sa buhay, kundi dahil sa strength na binibigay po at kaloob po sa atin ng ating Panginoon. Yung kalakasan po ay nagmumula sa ating Diyos, hindi po sa ating sarili. Kapag tayo po ay connected sa Kanya, yung kalakasan po ay nanggagaling. Yung resulta po ay nanggagaling sa ating Diyos. Ano naman po kapag tayo ay disconnected? Results come from your effort. Nag-agree po ba kayo doon mga kapatid? Sa sariling effort lang po natin yung result. Kasi magaling ako eh. Kasi hard work. Kasi ganito yung ginawa ko. Kasi ganito yung pamamaraan na ginawa ko. Mga kapatid, isang example, si King Solomon. Sino po nakakilala sa inyo kay King Solomon? Siya po yung nag-build ng ark. Tama po ba? So si King Solomon, pinakatanyag po na hari ng Israel. Nung siya po ang nagre-reign, talagang iyon yung golden age po ng Israel. Kasi dahil dun sa wisdom na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, yung kayamanan ng Israel, yung wealth ng Israel, yung power, yung fame, dahil sa kanya, na-establish niya yung Israel ng ganon. Sabi nga po dun sa Ecclesiastes, tingnan po natin yung mga achievements, yung mga ginawa po ni King Solomon. Sabi niya sa Ecclesiastes 2, verse 3 to 11, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasaya kong magpakalasing sa alak. Sa loob-loob ko, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundong ito. So, sino po ba sa atin yung naglalasing na sabi sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak. So, kung pag-aaralan po natin yung buhay ni King Solomon, sa lahat po ng ninanais ng tao, lahat po yun na-experience niya na. Tama? Yung fame, yung power, yung wealth, ano pa? Lahat-lahat. At sabi niya dito, ang akala niya, yung paglalasing ay nakakabuti sa kanya. Dahil sa tingin niya, yung nagpapasaya sa kanya. Kala niya, dun lang, umiikot yung mundo. Sabi dito sa verse 4, nakagawa ako ng mga dakilang bagay. So nakita natin dito, great things yung nagawa niya, no? Nagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. Di ba? Malalaking bahay. Tapos yung paligid nito, ginawa niyang ubasan.
So kung titingnan po natin, grabe, yung property na meron po si King Solomon. Ibig sabihin hindi lang po isang bahay yung napatayo niya. Maraming bahay at ginawa niya pong ubasan yung paligid. Na-imagine po ba natin kung gaano kalaki yung pagmamay-ari ni King Solomon? No, tingnan po natin. Tuloy po natin. Gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukunan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. So, mapapansin natin dito, napakaraming alipin ni King Solomon na nag-stay na nga sa kanya yung mga alipin na yun at nagkaanak na doon sa piling niya. No? Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko ay nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko ay ubod ng dami. Walang kasing dami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring na una sa akin. Hindi lang madami mga kapatid, ubod ng dami. So nakita natin dito yung kawan na meron siya. Yung mga hayop na meron siya. Hindi lang po madami mga kapatid, ubod ng dami. At kung ihahalin tulad daw po ito sa kawan ng mga naunang hari sa kanya, ay hindi po ito maikukumpara. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa lupaing nasasakupan ko. Marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na kung tungkol din lang sa babae. So yung gold and silver ay napakadami po ni King Solomon. So kung titingnan po natin yung mga achievements niya, yung mga nagawa niya, yung mga meron siya, yan din naman yung hinahanap or pinopurso ng mga tao ngayon. Tama? Tama? Lalo na ito, di ba? Sabi dito, marami akong mga awit na babae at lalaki, marami akong asawa na pawang magaganda. Di ba? Sino ba dito ang maganda asawa? Amen. Amen, di ba? Basta ako maganda asawa ko. Tama. Yan, bumabawi lang kasi sabi, lagi ko daw siyang pinatatamaan eh. Basta ako maganda asawa ko. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki lalo na kung tungkol din lang sa babae. So ito po si King Solomon. Higit akong dinadakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko pa rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Wala daw siyang ginustong hindi niya nakuha. Grabe, no? Grabe yung kapangyarihan niya. Grabe talaga. Ginagawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Nakita natin na grabe yung kung ano yung meron si King Solomon ay talagang nakakalula. Di ba? Pero, eto yung pero. Sa verse 11, pagkatapos, naisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ng pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wow! Sa kabila nung achievements niya, sa kabila nung meron siya sa buhay, napagtanto niya na lahat ng meron siya, naisip niya na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Why? Samantalang tayo, hirap na hirap para ma-achieve natin yung magkaroon tayo ng sariling bahay, magkaroon tayo ng silver and gold. Talagang nagpapapogi at nagpapaganda tayo para magkaroon tayo ng partner. Di ba? Si King Solomon, kung ano man yung maibigan niya, ay nagagawa niya. Pero napagtanto niya ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Para lang daw siyang naghahabol
sa hangin. Why? Kasi puro ako. Napansin niyo po ba? Sa pagnanasa kong makamit, di ba? Ipinasiya kong gumawa ako, puro ako, puro ako. So, ganun po ang nangyayari mga kapatid kapag puro ako. Ito po ay nawawala ng kabuluhan. Amen? No, kaya sa lahat po ng ginagawa natin mga kapatid, importante na connected po tayo sa Panginoon. Importante po na ginagawa po natin yung kalooban ng Panginoon. Ano po yung pinag-aralan natin last week? Sabi po dun sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Sabi po ni Apostle Paul. Kung si King Solomon po ay para siyang naghahabol or kinumpara niya yung achievements niya na parang naghahabol sa hangin, si Apostle Paul po ay hindi po siya nagsasayang ng panahon. Ibig sabihin, alam niya na hindi siya sumusuntok sa hangin. Alam niya na may purpose yung ginagawa niya. Dahil siya po ay connected sa Panginoon. Dahil ginagawa niya yung kalooban ng Panginoon. Amen? So, ganun din tayo mga kapatid, na lahat ng ginagawa natin hindi nasasayang as long as connected tayo sa Panginoon. As long as yung ginagawa natin, iyon yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen? No? Kasi, nagsasayang lang tayo ng panahon, nagsasayang tayo ng pagod, nagsasayang tayo ng effort, kung hindi naman iyon yung kalooban ng Panginoon. Wala lang po itong kabuluhan. Amen? Makamtan man natin ang lahat tulad nung nakamtan ni King Solomon, pero kapag puro ako, puro self, nagpatayo ako, meron ako, ginawa ko, kung puro ako, wala lang po itong kabuluhan. Amen? Kaya po sinasabi, wala po tayong magagawa kapag tayo po ay hiwalay sa ating Diyos. Amen? So, sino po sa atin yung gusto natin na kapag tayo po ay may ginagawa, alam natin na hindi tayo sumusuntok sa hangin. Alam natin na may purpose ito. Alam natin na ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Amen? Tuloy po natin. Kapag wala ang Diyos sa bawat ginagawa natin, kapag hindi siya nag-glorify, wala lang itong kabuluhan. Kapag po hindi nag-glorify ang Diyos sa ginagawa po natin, wala po itong kabuluhan. So, ano pa po? Kapag tayo daw po ay connected, your work brings deep joy. Nagbubunga po ito ng kagalakan sa ating mga puso na kahit na ang dami nating pinagdadaanan, ang dami nating mga struggles, ang daming trials ng buhay, ang daming mga obstacle, pero nandoon pa rin yung joy dahil we are connected, naka-anchor tayo. Tulad nga nung kinakanta natin, naka-anchor tayo kay Jesus. Diba? Alam niyo yung pag ang isang barko ay naka-anchor, kahit isway yan ng alon, hindi yan masisira kasi naka-anchor. So, ganun po kinukumpara yung ating buhay kapag tayo po ay naka-anchor sa ating Diyos. Kahit dumaan yung malakas na unos or bagyo, dahil tayo ay naka-anchor kay Jesus, hindi po tayo masisira. Sasayawan lang natin yung mga alon. Amen? Dahil tayo po ay connected. Pero kapag tayo po ay disconnected, the results your work brings stress and exhaustion. Tama? Ay, ginawa ko naman lahat. Nakaka-stress. Sobrang exhausted. Yung effort ko talagang 110%. Pero baliwala lang din. Tama? Kasi disconnected, hindi yun yung gusto ng Diyos eh. Nakakapagod. Tama? Nakakapagod kaya gumawa ng isang bagay kung sa huli, mali lang din. Ako na-experience ko yan dati ko sa trabaho eh. Halos di ako natulog, matapos ko lang yun. Tapos sasabihan ako, yung gawa mo pang kindergarten. Aray ko. Hindi ka natulog, yung effort mo talagang 110.
Kaya lang hindi naman iyon yung gusto, 'di ba? Nakaka-down. Tama? So kaya mahalaga mga kapatid na tayo po ay connected. Ano pa? Kapag tayo po ay na-stress at sobrang exhausted na tayo dahil tayo po ay disconnected, madalas kino-compare na natin yung sarili natin sa ibang tao eh. Especially dito sa church o sa mga minsan tinitingnan natin yung ibang tao instead na tingnan natin yung sarili po natin. Tama? So, kapag tayo po ay disconnected sa Panginoon, ay magbubunga lang po ito ng stress and exhaustion. Nakakapagod. No? Yung buhay natin parang kandila na unti-unti siyang nauubos. Di ba? Parang, pagod na ako. Parang, ginawa ko naman lahat. Effort naman ako. Pero ang tanong, yun ba talaga yung gustong paggawa sa atin ng Panginoon? Or baka ito lang yung gusto natin, yung tingin natin na ito yung dapat kong gawin. Tama? Kaya mahalaga po yung connection. Amen? Tuloy po natin. Kapag tayo daw po ay connected, the result lasts forever. At kapag tayo naman daw po ay disconnected, the result burn away. Sabi nga po, yung fruit ay yung hinahanap sa atin ng Panginoon, yung fruit na maglalas. Di lang siya fruit. Yung fruit na maglalas. Gusto niyo po ba yung kapag wala na tayo dito sa mundong ito, yung legacy na iiwan natin, tumatak sa maraming tao? Ay, pag sinabing si Brother Jonas, ito yan. Grabe ang pagkilos ng Diyos. Or kapag sinabi, chismoso yun eh. Bad boy yun eh. Hindi masunod rin sa magulang yun. Di ba? So yung fruit, ano ba yung fruit na yun? Yung love, pag sinabing si Jonas, yung love. Yung joy nandiyan. Yung peace, yung kindness, yung goodness, yung gentleness, faithfulness, saka self-control. Or puro negative yung nasasabi sa atin. Amen? Gusto po ba natin na kapag wala na tayo sa mundong ito, meron tayong naiwang legacy, yung maglalast forever? Amen? At kapag tayo naman daw po ay hiwalay sa Diyos, yung results po ay burn away. So, mabilis lang po siyang mawala. So, minsan mga kapatid, we are busy but empty. Na-experience po ba natin to? Or na-experience po ba natin to? We are busy but empty. Kung ikukumpara po natin sa isang puno, napakarami nating dahon, pero walang bunga. Tama? Ang dami nating ginagawa. We are very busy, pero empty. Nakakapagod, no? Effort without fruit. Yung binigay mo, yung buong effort mo, strength mo, yung time mo, pero wala pa rin fruit. At kapag daw po tayo ay disconnected, dito pumapasok yung self-glory. Sabi ko nga po kanina, sa lahat po ng ating ginagawa, isipin po natin na ginagawa natin yon para sa glory ng Panginoon. Kahapon nga tinanong ko yung misis ko, sabi ko, paano mo ba nag-glorify si God sa ginagawa mo? Sabi niya, I'm doing my best para sa mga pasyente. Tama? So sa lahat po, mga kapatid, ng ginagawa po natin, gawin po natin ito for the glory of God. Sabi nga po, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Ano man daw po yung ginagawa natin, gawin natin yon para sa glory ng Panginoon. Sunod po.
How do we know if we are connected? Example, mga kapatid, sa mobile device, 'di ba? Sa smartphone, kapag ito po ay naka-charge, kapag ito po ay hindi naka-charge, ay magagamit mo naman siya. Functional pa naman, pero unti-unti siyang nadidrain. Hanggang sa dumating sa point na hindi mo na siya magamit. Kasi, disconnected. Tama? Sabi po sa John 15 verse 6, ang hindi na natili sa akin, gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganaong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. So, tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo. Mukha bang drain? Mukha bang tuyo? Amoy tuyo. O may toyo. So mga kapatid, kapag tayo daw po ay unplug, kapag tayo daw po ay hindi connected sa Panginoon, unti-unti po tayo nade-drain. Natutuyo tayo. Ang hirap kaya na ma-drain. Yung yung uhaw na uhaw ka. Ang hirap nun, mga kapatid. Ganun nga ikinumpara ni King David yung yung sarili niya sa longing niya sa Panginoon Para daw siyang nasa disyerto. So ibig sabihin, ganun katindi yung pagkauhaw ni King David sa Panginoon. At ganun niya ikinumpara. Sa kabaliktaran nun, kapag tayo ay uhaw na uhaw or tuyong-tuyo, napakahirap, mga kapatid. Tuloy po natin, mga kapatid. Kapag tayo naman daw po ay connected, tuloy-tuloy yung yung stream ng power. 'Di ba? Yung kahit na ang dami nating mga pinagdadaanan, may strength tayo na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Sabi po sa John 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kaya po yung tanong ko kanina, mga kapatid, kamusta po yung pag-a-abide natin sa salita ng Diyos? Ano po ang nagagawa nito? So, it change our mind. Kapag tayo po ay nag-a-abide sa salita ng Diyos, it change our mind. Nababago po nito yung ating pag-iisip. Tama? Sino po dito kapag nag-devotion ay paglabas ng bahay nakalimutan na yung kanyang devotion or kanyang natutunan? Pero kapag, ang ibig sabihin daw po ng abide is yung nagdudwell, yung nananahan po yung salita ng Diyos sa atin. Nananatili po. Ibig sabihin, pag nananatili, hindi pagkabasa natin, maya-maya, nakalimutan na natin or hindi natin na i-apply yung mga natututunan natin. So, ibig sabihin po nung pananatili, ay yung mga natututunan po natin, ay ina-apply po natin. Application. Di ba? Sa school man, sa ating pag-aaral. Kaya tayo nag-aaral para kapag dumating yung pagsusulit, may maisagot tayo. Kapag dumating yung time na magtatrabaho natin, may i-apply na natin lahat ng pinag-aralan natin. Or sasabihin lang natin sa boss natin, sorry. Sorry, boss, absent ako nung tinuro yan Pero ang katotohanan, nakalimutan lang. Di ba? Pero kapag ina-apply po natin, nababago po yung ating kaisipan. Nabasa natin. God is love. Pero nakat ka lang sa paglabas mo ng kanto. Ay, abot-abot na yung inabot ng cut sa'yo.
sa mga sinabi mo, hindi agad natin na-apply. So, yun po ibig sabihin na nag-a-abide po sa atin yung salita ng Diyos. Nababago po, meron pong transformation sa ating pag-iisip. Amen? Sabi po ng Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So ano ang sinasabi dito mga kapatid? Paano daw natin malalaman yung kalooban ng Diyos? Sa pagbabago po ng ating mga pag-iisip. At yung pag-iisip po natin mababago sa pag-abide po natin sa salita ng Diyos. Sabi nga po dun sa kanta kanina, more of you, less of me eh. Di ba? Tama? So the more na nakikilala po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Kanyang salita, sa pag-abide natin sa Kanyang salita, unti-unti po nagkakaroon ng transformation sa buhay po natin. Hindi lang po siya karunungan, hindi lang po siya mga lesson o aral lang sa buhay natin, kundi nagkakaroon ng transformation. Why? Dahil kapag po nabago ang ating mindset, kapag po nabago yung ating pag-iisip, lumalabas po yan kung ano yung ginagawa natin. Tama? Kapag ka po yung isip po natin, parang victim tayo palagi, hindi po tayo victors, kaya pag kinamusta tayo, okay lang. Pero kapag ka yung pag-iisip natin na transform na, nabago na, talagang sasabihin natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Tama? Tama po ba? So, kapag tayo po ay connected sa Panginoon, kapag po tayo ay nakaplug sa Panginoon, nababago po ang ating kaisipan. At dahil po, kapag nabago ang kaisipan natin, malalaman po natin ang kalooban ng Diyos. Tuloy po natin sa Romans 12:2, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Magagawa daw po natin ang mabuti. Kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. So mga kapatid, sa pag-aabide po natin sa Word of God, dun po magmumula yung pagganap natin ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Tama? Yung connection natin sa Kanya, yung pag-aabide natin sa Kanya. Kaya sinasabi dun sa John 15:16, ay sa 15:7, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Kasi nga, nabago na yung pagyata naman, nabago na, masasabi ba natin mga kapatid na nabago na yung isipan natin na, Lord, gusto kong yumaman, tataya ako ng loto, tataya ako ng wedding, gagamitin ko pa yung 3:16 ng John. Sige nga, kapatid, sige nga, 3:16. Yeah? Masasabi ba natin na transform yung mind natin kapag ganun tayo mag-isip? Tama ba? Hindi, di ba? Dahil kapag nabago na yung pag-iisip natin, yung kung paano mag-isip ang Diyos natin, ganun na din tayo mag-isip. Iniisip natin, what would Jesus do? Kapag ba si Jesus, yung nasa kalalagayan ko, ano yung gagawin niya? Kahit sa simpleng pagpila lang eh. Paano kaya kung si Jesus yung nakapila dito? Sisingit kaya siya? O kaya may nalaglag na na 20. 20 kasi medyo madali soli. Pero pagka 1,000, may nalaglag na 1,000. What would Jesus do? Paano kaya kung si Jesus yung nakakita nung nalaglag na 1,000 na yun? Isusoli niya kaya yun? O sasabihin mo, hindi naman ako si Jesus eh. Mga kapatid, nababago yung kaisipan natin. Kung paano mag-isip si Jesus, ganoon din tayo mag-isip. The more na nakikilala po natin ang ating Panginoon, the more na nagiging ganun din tayo. Tama? Ini-expect natin, matransform yung pag-iisip natin, pero hindi nga natin kinikilala. Paano ba mag-isip ang Diyos? Paano ba mag-act si God, si Jesus? Paano ba siya mag-response? Tama? Aray ko. Masakit na po ba? So mahalaga po na natututo tayo. Kahit nasasaktan tayo, importante natututo tayo. No?
Ito po yung pagtuturo na may pag-ibig, kahit na masakit. Tama? So, sa pagbabago po ng ating isip, nababago po yung ating isip sa pamamagitan ng connection natin at pag-aabay natin sa salita ng Diyos. Sabi po sa Psalms 1, 2, 3 to chapter 1, verse 2 to 3, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay, mga kapatid? Ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos, hindi po sa ating sarili. Kailangan yung ginagawa natin according sa will ng Panginoon. At magagawa po natin yun sa pagbubulay-bulay po natin sa Kanyang salita. Amen? Gusto po natin magtagumpay? Simulan po natin sa connection natin sa Lord. Yung pag-aabide po natin sa Kanyang salita. Ano po sabi ni King David? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Pangalawa po, kapag tayo po ay connected, nababago po ang ating puso. Sabi po sa John 15:9, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Teka lang. Hinihinga ako. Yan. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Huwag po nating isipin, mga kapatid, na tayo po ay pinabayaan, tayo po ay walang kasama. Isipin po natin parati na minahal po tayo ng ating Diyos. Huwag po nating isipin na tayo ay rejected, tayo ay failure. Huwag. Dahil may Diyos na nagmamahal po sa atin. Tama? Kung paano daw po inibig ng Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus, ganun din daw po tayo iniibig. How sweet, di ba? Na kahit hindi tayo karapat-dapat, inibig tayo ng Diyos. Grabe yun. Kaya wag po tayong panghihinaan, mga kapatid, kapag tayo ay nireject ng ibang tao. Yung ano po, yung ano tawag doon? Yung worth nyo po. Yung worth po natin ay hindi po ibang tao nagde-define yan. Kundi yung pag-ibig ng Diyos na inialay niya para sa atin. Ang sabi po, di ba, priceless? Yung halaga ng blood niya na ipinur niya para sa atin, ganun kakahalaga. Kaya wag po nating isipin na wala po tayong kwenta, wag po nating isipin na hindi po tayo mahalaga. Na hindi po yung value mo ay hindi yung ibang tao yung makapagsabi niyan. Kundi yung value mo ay nagmumula sa ating Diyos. Sabi nga, ano ka royal priesthood, holy nation. Sabi po, don't focus on growing the fruit. Focus on staying connected to the vine and fruit will happen naturally. Tama. Sabi po dun sa binasa natin kanina, sa Psalms, magbubunga po sa kapanahunan. Minsan kasi, chine-chase natin na mag-fruit, mag-bear ng fruit. Pero minsan nakakalimutan natin, connected pa ba tayo? Nag-a-abide ba tayo sa word niya? Kaya tayo napapagod na chine-chase natin or pinupurso natin yung fruit, pero hindi na pala tayo connected. Tama. Ang hirap kaya kapag hinog sa pilit, anong kinakalabasan? Maasim. Tama. Bubot. Pero kapag namumunga sa kapanahunan, masarap ang bunga.
Kaya importante po na connected po tayo at nag-a-abide po tayo sa Word of God. So ang question po sa atin mga kapatid, kailan tayo magiging seryoso sa pagiging connected natin sa Panginoon at pag-abide natin sa Kanyang salita? Okay na ba sa atin na once a week, nakapagbasa naman ako, nakakapag-pray naman ako, o twice a week. Di ba yung pagiging connected, hindi siya kung kailan lang natin gusto. Tama? Dapat everyday. Nananatili. Sabi po ng Ecclesiastes, dito po tayo magtatapos. Ecclesiastes 12. So sa kabila po ng mga achievements ni King Solomon, ito po yung sabi niya, alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin po natin ang Diyos. Kailan? Ngayon na. Sabi po ni King Solomon, wag po natin hayaan na dumating yung time na malabo na yung ating paningin, pagod na tayo, wala nang opportunity, para po tayo maging seryoso sa ating Diyos. Ay, hindi, saka na lang ako magsiseryoso. Kapag okay na ako. Kailan ba yung time na magiging okay ka na, kapatid? So, sinasabi po dito, ngayon na po yung time para tayo po ay maging seryoso sa ating Panginoon. Wag na po dumating yung time na hindi na po tayo makatayo, nakahiga na lang tayo. Sayang po yung pagkakataon. Yung pagkakataon na nagmi-meet pa tayo ng mga kaibigan natin, nakakausap pa natin yung mga kamag-anak natin, nasa bahay pa natin yung mga anak natin, ibahagi po natin ang salita ng Diyos. I-share po natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, mga kapatid. Huwag nating hayaan na malabo na yung ating paningin na hindi na natin nababasa yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, nasa sa atin kung kailan tayo magdi-decide. Kasi ang ayaw natin mga kapatid is mapagod tayo sa paggawa lang ng mga bagay na sa tingin natin okay naman. Ba? Parang tama naman. Masama bang magtrabaho? Masama bang magnegosyo? Pero ang tanong, ginagawa mo ba yan? Iyan ba yung kalooban ng Diyos? Ginagawa mo ba yan para sa glory ng Panginoon? Or ginagawa mo lang yan dahil gusto mo lang? Dahil sa tingin mo, iyan yung okay. Tulad nga ng mga binanggit kanina, lahat ng pwedeng makamtan ng tao, lahat siya na-experience na ni King Solomon. Pero napagtanto niya, wala po itong kabuluhan dahil puro ako. Puro self. Ako. Amen? So tayo po ito mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa kabutihan nyo
Dahil tinuruan niyo po kami sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon. Lord, marahil po ay kami ay nagkulang, nauna po namin yung aming sarili. Ginawa po namin yung sa tingin namin tama, sa tingin namin yun yung dapat namin gawin. Hindi po kami naging connected sa inyo. Hindi po namin ginawa yung kalooban nyo. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. And this time, Lord, we want to be connected sa inyo, Lord. Gusto po namin mag-abide sa inyong salita. Na mabago po yung aming pag-iisip. Mabago po yung aming puso. Magawa po namin ang inyong kalooban, Panginoon. Lord, sabi nyo nga po sa inyong salita, kapag kami po ay apart from you, we can do nothing. Kaya po, ang nais namin sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng balakin, isipin, mga plano, mga pangarap po namin, nais po namin nakasama kayo sa lahat ng iyon, Panginoon. Patuloy po kayong mangusap sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo pong i-reveal sa amin yung kalooban mo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, alisin niyo po yung mga nagiging hadlang para kami po ay maging seryoso, para po kami ay lumalim sa pananampalataya at pag-ibig sa inyo, Panginoon. More of you and none of us, Lord. Ikaw na po ang maghari sa aming mga buhay. Just want, Lord, na maging connected sa inyo every day. Na sa lahat po ng aming gagawin, kayo po yung nag-glorify. Na sa lahat po ng aming sasabihin, sa lahat po ng aming magiging response, Lord God, ikaw yung nakikita sa aming buhay, Panginoon. Yung character ni Jesus Christ. Yung fruit, Lord, ng banal na spirito. Kung paano po kami magmamahal, kung paano po kami magiging kind and good and gentle, Lord. Yung self-control, Panginoon, ay makita po sa aming mga buhay. Lord, hindi po namin ito kaya sa aming sarili. Kaya po kami ay nagpapakumbaba at kinikilala yung kapangyarihan niyo po sa aming mga buhay. Na ikaw lamang yung makakatulong sa amin para magawa yung mga bagay na ito, Panginoon. Lord, nais po namin mapapurihan, madakila ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aming mga buhay. Gamitin niyo po yung buhay namin na kung paano po nag-decide si Prophet Isaiah. Lord, here we ask, Lord, use us. Send us, Lord. Na yung buhay po namin ay maging fruitful. Maging meaningful, Lord God. Na dadating yung time, sasabihin niyo po sa amin, good and faithful servant. Na naging good steward po kami sa mga bagay na pinahiram niyo po sa amin, sa mga bagay na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa bawat talento, resources, at itong buhay na ito, Panginoon, ay magamit lamang para sa inyong glory. Maraming salamat, Panginoon, at we believe na gagamitin niyo po yung buhay ng bawat isa sa amin para mas makilala ka ng maraming tao. Lord, we praise you, we love you, we thank you, Lord, sa goodness niyo, sa faithfulness niyo, sa grace niyo, sa love niyo po sa amin. Maraming salamat po. We bring back all praises and glory sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Ang lahat magsabi ng Amen. 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 Patuloy po natin i-declare that we are nothing without our King. Amen. Jesus, your name is above everything I know. Jesus, you're my refuge.
po ba tayo? Yes. Yan, dami po tayo natutunan, no? Amen? So before I give the benediction mga kapatid, quick announcements. Una po, mamayang hapon, sa mga kalalakihan, meron po tayong paanyaya, no? Baka gusto nyo mag-fishing. Baka may family meet kayo, no, brother? No, tutuloy ba tayo? Ayan, may invitation po tayo kay Brother June. Sino man po sa mga kalalakihan, invited po tayo, fishing sa Kalumpit. Palis na kayo kay Brother June. Para alam natin kung kailangan ba ng sasakyan, ano? So, mamaya pong hapon yan, 1 p.m. No? Pangalawa po ay yung mga elders po, katulad po nung napag-meetingan natin last Wednesday, meron po tayong quick meeting after the service. No? And of course, yung cell group po natin, sino po dito nakapag-cell group na? Yun, wala. Ano? So, I hope na tayo pong lahat ay, especially for those who are part of the cell group already, ay nagagawa na po natin muli. No? Kasi nakapagbakasyon tayo nung December, unti-unti na ibabalik na ulit natin sa sistema natin yung sasama po natin sa cell group. Napakahalaga po niyan, mga kapatid. Ano? And of course, kapasalamat po tayo doon sa lahat po ng nakasama natin yesterday doon po sa ating general cleaning. Ano? Yung mga tao po na parating committed, no? Na dumadating tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglinis. Ano? Ito po ay part ng ating service sa Panginoon. Ano? At ano pa ba yung announcement ko? Next week, no? Next week po ay first Sunday of the month, mayroon pong Interchurch Youth Fellowship. Yan. So, yun, start it up. No? February 1 p.m. dito po ulit sa church. So, we invite everyone na youth, no, na magsama-sama po muli kayo. Start po ulit tayo. At sabi dyan, start it up. So, simulan ulit natin yung gathering. So, you will have your Interchurch Fellowship. Kasama po nyo dyan ang Church of Christ, Baliwag, Giginto, tsaka Balubad. Yan. So, yan po. Ano yung ating mga announcements? Ano ba? May nakalimutan pa ba ako? O, sa mga worship night, February, mag-start na tayo. Tsaka yung mga iba't ibang gawain po, yung women, yung couples, mag-start na po yan next month. Okay po ba yun? Excited na po ba kayo? Yes, yun, excited na. So of course, we welcome everyone po na nakasama natin for the first time. No, nakita ko po may mga first time tayo nakasama, welcome. Mga second time, welcome po. Of course, yung linggo-linggo nating nakakasama. No? So lahat po kami ay laging masaya, nai-encourage whenever we see every one of you na sama-sama po at patuloy tayong sumasamba sa Panginoon. Amen? Sana po next week, magkita-kita ulit tayo. Okay ba yun? No? So, apakadami pong i-share sa atin ni Brother Jonas kanina at kung tayo po'y nakinig na mabuti, palagay ko naman po napakalinaw na. Tama ba? No? Alam niyo po, sabi doon sa inawit natin kanina, Brad, pwede mo bang ipalabas yung chorus nung ano mang awitin niyo, Make Me More Like Jesus? No? Sabi doon, basahin po natin, sabi diyan, if more of you means less of me, take everything. Ano yung kasunod, brother? Yeah, sabi, yes, all of you is all I need. Take everything. Hindi ko nakakantahin kasi minamalat ako eh. Sige, next, brother. Yan na ba yan? Bridge? Ano yung bridge natin? Yan, sabi, oh Lord, change me like only you can. Here with my heart in your hands. Father, I pray, make me more like Jesus. No, alam niyo po, ito pong awitin na ito po'y biblikal. Ito po'y totoo. No, sapagkat sabi po sa John chapter 3 verse 30, He must increase, I must decrease. Ano po ibig sabihin nito? No? Kaya kung inawit niyo po yung awitin na to kanina, it is a song of declaration na gusto ko, Panginoon, no? Kung may nakikita ka mang bahagi ng aking buhay na ako pa yung may hawak, kunin mo na. Ikaw na yung maghari. Katulad ni King Solomon, yung tinuro sa atin kanina ni Brother Jonas. Nung makamit niya ang lahat na pagtanto niya, wala naman palang kabuluhan ng lahat ng to. Isipin mo yun, parang hinahabol mo yung hangin. Meron po ba sa inyo humabol ng hangin? Meron ba inabutan nyo yung hangin? Na hindi mo nga nalalaman kung saan nagmumula yung hangin, iba't ibang direksyon. Amen. No? Kung inawit po natin yan, ano ibig sabihin? More of you. Sabi dito, Father, I pray, make me more like Jesus. Bakit ano ba si Jesus? Paano po ba mag-isip si Kristo? Sabi po sa John chapter 6 verse 38, ito po ang sinasabi.
For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. Nakita niyo ko po kung paano mag-isip si Kristo. Sabi siya naparito sa mundong ito hindi para gawin ang kanyang sariling kagustuhan, kundi gawin ang kagustuhan, ang kalooban ng Ama na nagpadala sa kanya dito sa langit. Kaya pag po pinagpipray natin, kaya po pag sinasabi natin, make me more like Jesus, yun po yung attitude na gusto na mangyari ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. That when we say more of you and less of me, make me more like you, Jesus, it means, katulad ng binahagi sa atin ngayong umaga, gawin natin kung ano ang kalooban sa atin ng Ama. Amen? No? Paano ba natin malalaman kung yung ginagawa natin kalooban ng Ama? Sabi doon, dapat connected tayo. Pero ang tanong ko din, paano ba natin malalaman kung connected tayo? Palagi ko madali lang po no? Kung yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga bagay na pinagtutuunan natin ng panahon, ay inilalayo tayo doon sa mga bagay na gusto ng Ama na ginagawa natin. Ano ba yung gusto sa atin ng Ama? Gusto niya lagi tayong in constant communication with Him. In prayer. Ano ba yung gusto ng Ama? Gusto niya day and night, minimeditate natin yung salita niya. Ano ba yung gusto ng Ama? Gusto niya, nagsasama-sama tayo sa pagsamba sa Kanya. Pansinin niyo po yung buhay natin. Kapag po sa mga pagkakataon nakikita natin yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin, ginagawa natin, inilalayo tayo sa mga bagay na yon na patungkol sa Kanya. Ibig sabihin nun, nadidisconnect tayo. Maaaring ang ibig sabihin nun, yung focus natin nalalayo dun sa kalooban ng Ama. No? Pero ang gusto ng Panginoon, ang gusto ng ating Ama, ay maging katulad niya tayo. To do the will of His Father who sent Him. Amen! Mali na ba mga kapatid? So, ngayon pong buong linggo na ito, magtulong-tulong tayo. Sabi po doon, magpalakasan tayo sa isa't isa. No? Bagamat maaaring ang sitwasyon mo ngayong kapatid, nandudong ka sa parang na out of focus ka. No? Nandito po tayo mga kakapatid para mag-akayan. Kapatid, dito tayo. Ito ang direksyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dito tayo. Aakayin kita. Sasamahan kita. Sabay tayo lalakad sa direksyon na binigay sa atin ng Panginoon. Ganun po tayo dito. Hindi po tayo mag-iiwanan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi kita iiwan. Kapatid, aakayin kita. Sama-sama tayo. Lalakaran natin. Aalamin natin ang kalooban ng Ama. Amen. Yan. Kaya ngayong linggong ito, baunin po natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. No, dalhin natin yung kanyang biyaya, yung kanyang pag-iingat sa lahat ng ating gagawin. Isik natin yung kanyang kalooban at sa kanya na makapagbibigay ng lahat ng bagay na higit pa sa kaya nating hilingin o isipin man. Ibalik natin ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila sa nag-iisang makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpakailanman. Amen, amen, and amen. You may now go in peace. Magkita-kita po ulit tayo next Sunday. Of course, sa mga cell group po ninyo, huwag kayong a-absent. See you all. God bless everyone.